Give me Jesus, give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus, give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Wel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Buhayin ko nga lang po ang ilaw saglit. Ayan, para medyo maliwaliwanag pa ho. Kumusta po kayo mga minamahal na mga kapatid? Kung ako po naman ang inyong tatanungin sa awa at biyaya ng Panginoon ay nasa kalusugan at patuloy pa rin pong magpapagamit sa kapangyarihan, sa karunungan, at sa kaluwalhatian po ng ating Panginoon. Sa umaga pong ito, mga minamahal na mga kapatid, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatang What Does the Gospel Mean? So ito po mga kapatid ay pangalawang part na po ng akin pong topic about the Gospel. Tinalakay ko po a couple of weeks ago, if I'm not mistaken, ang subject na ito sapagkat naniniwala po ako na tayo bilang mga mananampalataya are called to preach the gospel. But then again, how can we preach something that we don't know? Alam niyo po mga kapatid, wala hong iniwan niya sa isang bagay na nagtuturo ka. Paano mo ituturo ang isang bagay na ubod ng labo para sa iyo? Di po ba mahalaga po yun eh? Yung instruction ay importante, yung pagtuturo. Pero yung laman ng instruction ay napakahalaga. Hindi po obra ang sipag lang eh. Hindi po importante yung commitment lang doon sa bagay na yon. Kailangan po, alam mo yung commitment mo. Ano po ibig sabihin? Committed ka nga, masipag ka nga, talagang all out ka to the preaching of the gospel. But if you are preaching the wrong gospel, you are just like Saint Paul nung siya ay Saul pa. You have the zealousness, you have the desire, you have the go attitude to preach the gospel. Pero yung palang ginagawa ni Apostol Pablo nung Saulo pa siya ay mali. Yung palang ginagawa ni Apostol Pablo nung Saulo pa siya ay totally against the will of God. Alam niyo po mga kapatid, maraming mga Kristiyano ngayon ang masisipag naman sa gawain dahil naitulak sila ni pastor to go outside of the comfort zone of the church and preach the gospel. In fact, yung iba nga may mga small group na, ang dami pang small group eh. No, may 12 na, meron pang 12 yung 12 niya. Pero ang tanong, meron bang malinaw na pagkaunawa kung ano talaga yung gospel? Mga minamahal na mga kapatid, may utos naman po ang Panginoon at wala pong question doon. Ano po? Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita, ito po yung popular na utos ng Panginoon talaga, ang tawag natin dyan, Great Commission, na ang Panginoong Hesukristo, bago siya umakyat sa langit, binigyan tayo ng utos na ito. At ito po yung utos dyan. Ano po ang sabi? Matthew 28:18-20. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Diyan pa lang po, makikita po natin ang sabi ng Panginoon, lahat ng otoridad sa langit, sa lupa, ibinigay na sa akin. So, ibig sabihin, dito po, merong malalim na pagbibigay ng emphasis ang Panginoong Hesukristo na akin ang lahat ng otoridad. Wala na kayong ibang pakikinggan kundi ako because the authority has been given to me. Sumunod ang verse 19, Therefore, because I now have the authority, or I am in authority, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And, verse 20, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely
I am with you always to the very end of the age. Mga kapatid, dito, wala pa ho yung gospel. Wala ho dito yung gospel. Ang Panginoong Jesucristo rito ay nag-uutos to preach the gospel. Ano po? Dito po ay inuutusan ng Panginoon ang mga alagad on how to do it. On how they can be, an instrument of the gospel. Many Christians, or many Christians and many Christian churches and even organizations regularly use the word gospel. And this gospel describe their convictions. Na po, alam niyo po, yung theological controversies have occurred and do occur, patuloy na nangyayari, because they have a wrong definition of the word gospel. Na po, over and over again, controversies arise to the definition of the gospel. What does that familiar word gospel mean? Ano nga po ba ang kahulugan nito? Lahat po ng relihiyon, kay kulto go and preach the gospel. Kaya hindi lahat po ng gospel that has been preaching to you or you heard is the right gospel. So the best way to answer the question about what the gospel mean or what does the gospel mean is to go through the scripture, sapagkat ang scripture lang naman ang sumagot talaga ng kahulugan nitong tinatawag na gospel. Ano pang ibig sabihin nito? Sa Griego, mga kapatid, in the New Testament, the Old is the Hebrew. The Old Testament was written in Hebrew. The New Testament was written in Greek. So the New Testament use the word evangelion for the gospel. And it appears just over 70 times in the New Testament. No? 70 times. Ibig sabihin, it is an utmost important. Ano po? There is an important thing that we need to understand about the gospel. So, in one sense, the whole New Testament is about the gospel. It's about the gospel. The New Testament is a fulfillment of the Old Testament. So, ibig sabihin, the New Testament per se is the gospel. And we might have expected the word to have been used frequently in the New Testament. At ito pa ho nakaka-surprise. Sa Biblia, in the New Testament, it varies greatly to the authors of the New Testament. So, sa banal na kasulatan, sa bawat nagsulat nito, ayon sa kasi ng banal na Espiritu, ipinakita ang iba't ibang pagkagamit ng salitang gospel. Kaya po mahalaga, maunawaan natin ang iba't ibang pagkagamit nito. At ano po ang ipinakakahulugan nito at itinuturo sa bawat isa sa atin. So, si Apostol Pablo na lang, for instance, the Apostle Paul used the word gospel more than 3 times, as often as all the other authors combined. Ibig po sabihin, mas malimit pong ginamit ito ng Panginoong ni Apostol Pablo 3 ulit na higit na dami kesa doon sa ibang mga author. And most of the time, the Apostle Paul uses the word gospel greater to the Matthew, Mark, and Luke, and John sa gospel nila. Well, in fact, kung titingnan po ninyo, sino po ba yung mga ebanghilista? Sino ba yung mga gospels? Sa Bible, ang tinatawag na gospels ay ang Matthew, Mark, Luke, and John. They are the evangelists. But the Apostle Paul, i-combine mo yung pagkagamit ni Matthew, ni Mark, ni Luke, at ni John, mas marami pong ginamit si Pablo to the word gospel. Kaya, kung titingnan po natin, maging si Apostol Pablo na hindi naman originally kabilang sa 12 apostles, binigyan niya po talaga ng emphasis ito because ang kanyang ministeryo talaga is for the Gentiles. He was called by God as a disciple to the Gentiles. So, atin pong pag-aralan ng bagay na ito, mga kapatid, sa liwanag ng salita ng Diyos.
Uulitin ko po, nakakatakot na bagong mananampalataya ka, basta ka na lang ginawang disipulo ni pastor at pinag-small group ka, pinahayo ka, at para mangaral ng ebanghelyo, samantalang yung ebanghelyo ay ubod ng labo para sa iyo. Na hindi mo naman talaga totoong nauunawaan. Ano ba talaga tong ebanghelyo na to? So kaya paulit-ulit po, binibigyan ko ng emphasis, samahan niyo po ako sa pag-aaral natin ngayong umaga at atin pong i-define what is the gospel. Well, the word gospel mostly simply means good news. Mabuting balita. So kung ito po ang kahulugan ng gospel, mabuting balita, mga kapatid, hindi lang Kristiyano ang gumagamit niyan. The word is not unique to the Christian message because even the pagan are using the word gospel. Why? Because the word gospel also refer to a good announcement. Every time that there is a good announcement, that means it is a gospel. It so happened that when the Bible used the word gospel, it considers the idea that the Lord Jesus Christ, what He did is a gospel. And what God the Father did are the gospels. And the teachings of the Lord Jesus Christ are considered to be the gospels. So every time na may nangangaral ng mabuting balita sa Biblia, ang tawag doon gospel. May mabuting announcement, that is a gospel. Amen? So as we look closely, pakinggan niyo po mga kapatid, minsan po ang pagkaunawa ng iba, ang gospel lang ay yung kamatayan ni Kristo, pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang ministeryo. Alam niyo po ba mga kapatid, yung pagkakasilang ng Pasko, gospel na yun eh. That is Emmanuel, God with us. That is considered to be the fulfillment of the gospel. No po? Fulfillment because isinilang na ang tagapagligtas. Hindi pa ho siya nagtuturo, hindi pa ho siya ipinapako, hindi pa siya namatay, hindi pa siya nabuhay sa mga patay. Pero yun po yung katuparan na meron pong ipanganganak at ito po ay mabuting balita. Yun po yung fulfillment ng John 1:1 na sa pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. So kung titingnan niyo po mga kapatid, ang gospel is not just simply what Jesus did on the cross. Sa ating pong aaralin yan. Maganda po itong pag-aaral mga kapatid. Kasi po lagi nating naririnig, preach the gospel, preach the gospel, preach the gospel. And who will preach the gospel? And how can we preach the gospel kung hindi naman natin naiintindihan talaga what the gospel means? So as we look closely mga kapatid, all what the scripture is telling us about the gospel, several points come through the scripture strongly. First, in the New Testament, it refers to the good news of the Savior. It refers to the good news of Jesus as the Savior. Yan. So malinaw po yan. Madalas po, it is used with the assumption that the readers know what the word means. It is the good news of Jesus, the Savior. Ngayon ang tanong, paano ko maiintindihan ang gospel na ito kung ang kahulugan pala nito is in reference to Christ? Kung hindi ko kilala si Kristo at ang Christology, then how can I preach the gospel? The gospel is also about Jesus as the Savior. It's all about Him. The gospel is all about Jesus. And if you don't know anything about Jesus, you don't really know the true meaning of the gospel, how can you preach the gospel? For instance, pagdating kay Christ, sa kanyang nature, ang dami ng palpak dyan. Kaya nga po tinatalakay natin yung doktrina ng Christology kasi po importanteng kilalanin na si Jesus ay Diyos at totoong Diyos at totoong tao. Yung nature pa lang ni Jesus nagtatalo-talo po dyan eh. How can you present the gospel if you present Jesus wrongly? So you are not
Gaya ng Iglesia ni Cristo, kahit ano sabihin nila, they are not preaching the gospel. Because they are preaching the deity of the Lord Jesus Christ wrongly. They preach Jesus wrong. And they are not going to preach any gospel at all na tama sa sinasabi ng Biblia. The gospel of Christ being part of the Holy Trinity. Paano ipe-present ito ng mga oneness Pentecostal? They will present Jesus as the Father, He is the Son, and He is the Holy Spirit. Nagpapalit-palitan. So they are presenting the gospel wrong. Because according to the New Testament, the gospel refers to the good news of Jesus. And if you are going to present Jesus wrong, and then you are preaching the wrong gospel. Nakuha niyo po? Kaya dito mga kapatid, napakahalaga ng pagkaunawa sa turo ng Biblia. Pagkaunawa sa doktrina ng Biblia. Pagkaunawa muna sa doctrine bago ka mag-indulge into preaching the gospel. Mga kapatid, ang mga alagad bago tinuruan at bago humayo para ipangaral ang ebanghelyo, tinuruan muna ng Panginoon 3 taon. At ito mga kapatid ay importante. Mag-aral muna bago ipagtulakan to preach the gospel dahil palpak din ang ituturo niyan. Mga kapatid, nakikinig po ako, nanonood po ako sa mga miyembro ng simbahan na nagtuturo. Nakikinig po ako sa mga pastor, yung matatapang na nagla-live sa Facebook, gumagawa ng mga Zoom meeting, at nangingilabot po ako how they preach the gospel. Meron po nagpipilit. Minsan po talaga nagsusubok na mangaral. Meron pong nagdidiscuss ng grace, ng salvation by grace. Pero pag pinakinggan mo, sablay pa rin yung explanation ng grace. Yung grace kailangan mong tanggapin, kailangan mong akapin, kailangan mong kumapit. Paano naging grace yun kung ganon? Mga kapatid, importante po ito. Ano po? We often find the phrase gospel of God in the New Testament. And this phrase stresses the source of the gospel. Saan ba galing ang gospel na ito? Una, sabi po ng Bible, we often find the phrase the gospel of God in the Bible. Anong ibig sabihin nito? The gospel came from God. No? The gospel is of divine. The gospel is from God and not from human. It is of divine origin. So galing to sa Diyos. The gospel came from God. Pangalawa, the character of the gospel. Ano pong ibig sabihin yan? The character of the gospel is specified in several ways. Ano ba yung character ng gospel? So isa-isahin po natin. Ano po? Sabi po dyan, the gospel is true. Ano po? Ang gospel daw ay totoo. Sabi po ng Galatians 2:5, we did not give in to them for a moment so that the truth of the gospel might be preserved for you. So the gospel is truth. No? Yun ang una. That is the true nature of the gospel. Pangalawa, another character of the gospel is found on Colossians 1:5. The faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven and about, which you have already heard in the true message of the gospel. So the gospel is true. No? Tapos pangalawa, the gospel is gracious. Sabi po ng banal na kasulatan, Acts 20:24, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. So the good news, the gospel, is the grace of God. It is gracious. Amen? And another character, the gospel is glorious. 1 Timothy 1:11. 1:11. Nasabi po dyan, that conforms to the gospel concerning the glory of the blessed God, which He entrusted to me.
Again, ang sabi po ni Apostol Pablo, iyan po ang pagpapaliwanag ni Apostol Pablo sa karakter ng gospel. The gospel is true, the gospel is gracious, and the gospel is glorious. And the gospel is of divine origin. And the gospel is from God. Yan. So, yan po. Nakita po natin. Galing to sa Diyos. Pangalawa, ito yung karakter ng gospel. Pangatlo, ano pong sabi? There are two response to the gospel. Most of the time, may dalawang tugon. Makikita natin sa Biblia tungkol sa sinasabing gospel na ito. Ano tong two response na ito? Number one, ito yung tinatawag na primary response by faith. Itong ebanghelyo na ito, itong good news na ito, ay tinutugunan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano pong sabi ng talata? Acts 15:7. As much discussion, Peter got up and addressed them. Brothers, you know that some time ago God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. Ano po? Again, dito po si Apostol Pablo, sinasabi niya rito, sinasabi ni Peter dito, na yung gospel ay kailangang tanggapin ng may pananampalataya. So the gospel, and one response to it is by responding by faith. Second, Ephesians 1:13, ang sabi diyan, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with the seal and promised Holy Spirit. So yung daw gospel na yon ay tutugunan sa pamamagitan ng pananampalataya. But there is another response to the gospel maliban sa pananampalataya. Ano daw yon? Ito po yung tinatawag na obedient response. We respond to it by obedience. Hindi lang po pananampalataya kung hindi pagsunod. Ano po? Walang silbi daw po. Patay nga daw po yung pananampalatayang walang gawa eh. Kaya nga po mga kapatid, makikita po natin ang pagiging buhay ng pananampalataya at pagiging totoo nito kung ito po ay sinusunod. Kaya mga kapatid, sinabi po sa Matthew 28, pagkatapos po na humayo ipangaral, ang susunod doon magturo para po sundin ang anumang iniuutos ng Panginoon. Nakuha niyo po? No, mag-ibanghelyo at turo ang sumunod. Another response to the gospel is not only faith, hindi po mga kapatid totoo na pagkatapos mong manampalataya, that's it, naghintay ka na lang ng pagbalik ni Kristo. Hindi po. Kaya nga po mga kapatid, walang katapusang pag-aaral, walang katapusang pagpapakabanal, walang katapusang pamumuhay sa paghanap sa kalooban ng Diyos. Dahil po, we need to respond to the gospel with obedience. Ano po sabi ng talata? Romans 1:5. Through Him we receive grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that comes from faith for His name's sake. Tingnan niyo po si Pablo, ang linaw sa kanya ng Matthew 28:19-20. No, ang sabi po ni Pablo diyan, hindi ako tumitigil kasi tinanggap ko yung biyaya ng pagkatawag bilang apostol. At ano sabi? Sumusunod ako para yung mga tinatawag ng hentil sa pananampalataya ay matuturing sumunod. Sabi po ng 2 Thessalonians 1:18, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. Kaya, mapapahamak yung hindi nanampalataya at hindi sumunod. Kaya importante na sa presentation ng gospel, it is not only to let them have the faith, but also to obey the faith. We need to respond to the gospel in two ways. To have faith, to believe the gospel, and to obey the gospel. Amen po ba? No? Ito pong idea na to ng obedience of faith ay pinaliwanag ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma in response to those who have accused him of antinomianism. Kasi po ang sabi nila,
Si Pablo daw ay nagtuturo na hindi na mahalaga yung batas, hindi na dapat sundin yung batas. Pero sabi ni Pablo, hindi. Binanggit niya sa Romans chapter 1 verse 5, hindi lang ang manampalataya kung hindi ang maging masunurin sa batas. Nilinaw po dyan ni Apostol Pablo. And those who do not obey the gospel of the Lord will be punished. Kaya yung mga pastor na nagtuturo ngayon na nasa ilalim na tayo ng biyaya, kahit na ano nang gawin mo, malaya ka na, hindi naman mawawala kaligtasan mo, mamuhay ka sa kasalanan. You are preaching the gospel wrong. Kasi po dapat nga dyan lalo tayong mamuhay sa kabanalan. Lalo po tayong mamuhay sa pagsunod sa Panginoon Jesucristo dahil tayo po napili sa kaligtasan. No? Hindi po tayo gumagawa at namumuhay sa kabanalan para maligtas. Namumuhay po tayo sa kabanalan at sa pagsunod sa Panginoon dahil po ito ang produkto ng ating kaligtasan. Amen po ba mga kapatid? No? So that is a response to the gospel. Faith and obedience. Now, punta tayo sa pang-apat na bagay tungkol sa gospel. Ito po yung several results of the gospel. Meron pong mga resulta ang gospel. Siyempre, without the gospel, walang salvation. Tama po ba? Because the gospel brings salvation. The gospel is Christ. Without Christ, there will be no salvation. The gospel is the good news. Without the good news, there is no salvation. Romans 1:6, ang sabi po dyan. 16 rather. Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel because the gospel is what? It is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Hintil. Amen po ba mga kapatid? Kaya yung gospel presentation, nagdadala ng kaligtasan. Pero yung pagkaunawa sa tunay na gospel lang ang nagbibigay ng kaligtasan. Yung false gospel that has been presented today is not the gospel. Balikan niyo po yung unang paliwanag ko. Kasi po yung iba, ang explanation nila ng gospel, pag nag-evangelize, is totally different from what we are discussing. Ganito mangaral ng mga pastor ngayon Pag nangangaral ng ebanghelyo, sinasabi nila, mga kapatid, gusto niyo mabago buhay niyo? Try Jesus. Do you want to have a good future? Try Jesus. That is not the gospel. Because that is all about you. You want to have future, you want to have material wealth, you want to be free from sickness. Hindi gospel yon. Mga kapatid, yung binabanggit po rito ng gospel is the power of God that brings salvation. Paano ka maliligtas? No? Para baguhin ang buhay mo, magkaroon ng purpose sa buhay, you know your plan, your purpose. That is how many preachers are encouraging people to change their situation, their circumstances, try God. Parang ang Diyos ay alternative. Si Jesus ay alternative. Subukan mo si Jesus, subok lang. Kung hindi mo diwag, mga kapatid, that is a false gospel. Ano po? Gospel is salvation. Jesus is the good news. Without Jesus, there is no news at all. All the news, without Jesus, there will be no news, good news at all. All the news are rotten news. At ito po yung pinipresent ngayon, hindi gospel, rotten, bulok na balita. At maraming mga pulpito at maraming mga pastor, hindi nagbabalita ng mabuting balita. Ang balita ay masamang balita. Dahil pag naunawaan ng tao, sa halip na magligtas, ay magpapahamak. Kaya delikado ito Hindi ho basta-basta. Hindi po ba? Hindi ka makakapangaral kung hindi malinaw sa iyo kung ano yung ipapangaral mo. Kaya kung ako mga kapatid ay matalino at marunong sumunod sa Diyos, titigil muna ako. No? Hindi muna ako attend ng mga cutting edge na yan, lalong magiging magulo. Hindi muna ako magpapamentor sa pastor ng G12, ipapahamak ako nito dahil walang concern ito kundi pagpaparami, pag-ikayat sa mga tao, patungo sa kapahamakan, hindi patungo sa katotohanan. Ang gagawin ko, mag-aaral muna ako. Aalamin ko muna itong mga doktrinang ito. Mamaya mga kapatid, mas maiintindihan nyo. No? It brings salvation, pangalawa,
Ephesians 1:13, ang sabi diyan, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in Him with the zeal and the promised Holy Spirit. Ang linaw pa sabi ni Pablo, you were included, no, in Christ when you heard the message of truth. That is the gospel. When you heard the message of truth, that is the gospel. And when you heard the message of lie, that is not the gospel. It will not bring you salvation. Marami po napaniwala na sila'y ligtas, pero ang narinig nila kasinungalingan, hindi sila ligtas. Ako mga kapatid, simple-simple lang naman pong intindihin ito eh. Pag mali ang gospel na ipinepresent, mali po lahat yan. Kaya mga kapatid, importante alam natin sino-sino yung mga simbahang nagtuturo ng tamang gospel. Sino yung pastor na nangangaral ng tamang gospel. Kasi po hindi lahat na nagtuturo tungkol kay Jesus ay tama. Napakarami po ngayon sa YouTube, napakarami po ngayon. Naku po, kailangan po mga kapatid, tama. Kagaya na lang ng Arnel Cadelina, napakaraming miyembro nun. Si Ed Lapis, napakaraming miyembro nun. Pero saan sila kumukuha ng source ng kanilang pagtuturo? Sa Bible. Pero ang sabi nila, ang Bible full of error. Anong klase yun? Tayo naniniwala na ang gospel ay Word of God. Kung Word of God ito, ang Diyos hindi nagkakamali. Hindi siya nagsisinungaling. And why would I listen to these people? Lalo naman doon sa mga pastor ng G12 na wala nang itinuro kundi prosperity, pagyaman, pag-asenso, pagpaparami ng miyembro para sila yumaman na yumaman. Naku po mga kapatid, hindi yun ang gospel. Kaya maluwang ang lugar, ang daan patungo sa kapahamakan. At marami po nag-uunahan dun sa daan patungo sa kapahamakan, mga miyembro ng G12. Nanaloko, nabola ng mga pastor nila na kami Kristiyano, yehey Kristiyano. Pero ang totoo, naiintindihan nyo ba? Naiintindihan nyo ba kung ano talaga yung gospel na pinapangaral sa inyo? O iniengganyo lang kayo ng mga emosyonal na pagsamba, magagandang mga tugtugan, lundagan ng lundagan, at mensahe ng pastor na hindi naman gospel. Kung hindi, puro pagpaparami, pag-asenso, pagyaman. Nasaan ang gospel doon? Mga kapatid, nakakapangilabot pong kalagayan ito ngayon. That is one of the result of the gospel, salvation. Pangalawa, it brings the kingdom. It also brings the kingdom. Matthew 4:23. Ano po sabi niyan? Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogue, proclaiming the good news of the kingdom. Ano po? Kaya yung gospel, it's about the kingdom of God. Ang tanong, ano ba yung kingdom of God? Kaya importanteng aralin kasi ang mabuting balita ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Hindi lang po ito may kinalaman sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo sa krus, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay. Ito po'y may kinalaman saan? Sa kaharian ng Diyos. At sa kaharian ng Diyos, tandaan natin may hari. At doon sa kaharian ng Diyos, kailangan nasusunod yung sinasabi ng hari. At ano yung mga sinasabi ng hari? Yung mga utos ng hari na dapat nating gawin. Kaya sa Matthew 28, ang linaw-linaw, sundin natin ang lahat ng kanyang ipinag-uutos. Ang tanong, paano natin ito masusunod? Ituturo po ito ng mga pastor. Ito po ang gagawin ng mga pastor linggo-linggo. Magtuturo ng mga bagay na nais ipagawa ng Panginoon. At kasama po doon ang pagpapakabanal, sanctification, pag-iwas sa kasalanan, pamumuhay ng matuwid. Nakuha niyo po mga kapatid. Sana nauunawaan niyo po ito. The gospel brings the kingdom. It evokes hope in the people of God. Yung gospel lang nagbibigay ng pag-asa. Ano po? Ano po ang sabi? Colossians 1:23. If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope
held out in the gospel. This is the gospel that you heard, and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. No? It will give you hope. Hope held out in the gospel. Yung kapayapaan yun, mga kapatid, ng buhay natin ay nandun sa ebanghelyo. Ngayon, ano yung ebanghelyo na ito? Siyempre, kapag nakikinig ka ng utos ng Diyos, nag-aaral ka ng salita ng Diyos, alam mo ang doktrina ng salita ng Diyos, alam mo yung doktrina ni Kristo, Christology, alam mo yung yung doctrine of God, alam mo yung doctrine ng simbahan. Ano po? Kapag alam mo to, tama yung mga gagawin mo. Tama yung mga paglilingkod mo. Pero kung lahat ng ito palpak, you are serving the wrong church. You are doing the church wrong. You are doing the communion wrong. You are doing the sacrament wrong. Ngayon, naku po, mga kapatid, pati ang mga sakramento hindi alam eh. Ngayon po, ang bautismo, 2.5 lubog lang ng lubog, lubog ng lubog, lubog ng lubog. Hindi na unawa, ba't sila nagpapabaptize? Ano significant ito? Kain ng tinapay, inom ng kupita, hindi alam kung ano kahulugan nun. Mga ritual na iniraraos kasi hindi naturuan. Ngayon ang tanong, asan ang pag-asa mo? Ang ating pag-asa ay sa malinaw na pagkaunawa sa ebanghelyo. At ang uli yung ebanghelyo, maganda po ito mga kapatid. Mamaya, matatalakin natin ng higit pa. Ano po? Bear with me. So, the gospel is also a motivation to sanctification. A motivation to sanctification. Nagiging banal. Pagpapakabanal po yan, sanctification eh. Pinapaging banal po tayo ng ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Pero pagdating sa continuous progressive sanctification, synergies na po yan. Ibig sabihin, sa tulong ng Diyos at sa tulong natin. Sa ating mga sarili, hindi po natin kayang bumait. Gusto kong bumait pero di ko magawa, gaya ni Pablo. Kaya po kailangan ng biyaya at tulong ng Diyos para dyan sa sanctification. Ngayon ang tanong, paano ka masasanctify? Ang sabi po, you are sanctified by the Word. Yung salita pa rin ng Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng sanctification. Ano yung salita ng Diyos? That is the good news also. No? Mark 8:35. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Philippians 1:27. Whatever happens, ano daw pong mangyari? Conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. That is sanctification. Ano man ang mangyari, mamuhay kayo ng buhay na karapat-dapat sa ebanghelyo ng Panginoon. Kaya, mamuhay tayo sa kabanalan. Yun lang naman po yung buhay na inaasahan bilang mananampalataya, na magpapatuloy tayo sa kabanalan. So in examining this text na ating mga binasa, we discover that sometimes the word gospel refer broadly to all aspect of salvation. Hindi po ba mga kapatid? Ang gospel na binabanggit dito sa tunay niyang kahulugan ayon sa mga talatang ating binasa, it involves the whole aspect of salvation. The new life that Jesus gives to His people. And sometimes it is used dalawang bagay, broadly and narrowly to refer what Jesus does for us outside of us. There is a broader definition, refers to all aspect of salvation, and the other one is what Jesus did outside of our, our knowledge, our capacity. Minsan, when people are preaching about the gospel, they just preach what Jesus did. Tama naman po yun. Pero alam niyo po ba mga kapatid, there is another broader definition of the gospel, and that is all the aspect of salvation. It is also a good news.
So in other words, ano po? Sometimes the term gospel refers broadly to Jesus' work of justification and sanctification for His people. But sometimes it refers narrowly to Jesus' work of justification. Kaya kung sasabihin ninyo sa akin na, pastor, ang gospel naman simple lang. Kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus, iyon ang justification. Yes, that is the narrow definition. But the broad definition is not only the work of justification, but that involves also the work of sanctification. Nakuha niyo po? Another way of putting this distinction is that sometimes the word gospel refers boldly to all the New Testament fulfillment of what is promised in the Old Testament. And sometimes the gospel is usually narrowly of Jesus doing in contrast to our doing of the law. Bigyan ko po kayo na example. Example po nung tinatawag na broad sense of the definition of the gospel. Makinig kayo, ito na po. No? An example of the broader sense of the word gospel. Matatagpuan po natin ito sa Mark chapter 1 verse 1. Ito po yung pinakamalawak na kahulugan ng Ebanghelyo. Ano po sabi ng Mark chapter 1 verse 1? The beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God. Binuksan po yung aklat ni Mark. Siya po yung ebanghilista. Ano po? At kinukonsider po si Matthew, si Mark, si Luke, si John na mga book of the Gospels. Po. Sinimulan po ni Mark chapter 1 verse 1 ang kanyang pagkakasulat, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. So ibig po sabihin, the entire book of Mark, which is the story, whatever things Jesus did, yun po ang gospel. So meaning, in the broader sense, kasama po doon yung pagkasilang ng Panginoon, kasama po ang pangangaral ng Panginoon, kasama po yung kanyang mga himala. Those are gospels. Whatever is mentioned in the four gospels of the scripture are gospels in the broader sense. Refer to everything that Mark tells us about the teaching and work of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, the entire Bible is the gospel. Amen? Kaya mga kapatid, pag sinabi po mga kapatid, na go ye at i-preach ang gospel, ibig po sabihin, it is the preaching of the entire book. Hindi natatapos ang preaching mga kapatid of the gospel kapag naipakilala na po ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Ano po? And we see another broad use of the gospel. Another broad use is in the book of Revelations. No, Revelations 14:6-7. Here the gospel is the call to repent and worship. Ano pa sabi diyan sa Revelations chapter 14? Then I saw another angel flying directly overhead with an eternal gospel. Po, ibig sabihin, hanggang sa katapusan, ito po'y dulong bahagi na, Revelation 14 na yan eh. Nakita ni Juan na darating pa rin yung panahon na merong pangangaral ng eternal gospel to those who dwell on earth, to every nation and tribe and language and people. Ibig po sabihin talagang hindi titigil ito. At ano pong layunin nito? Take note. And he said with a loud voice, fear God and give Him glory, because the hour of His judgment has come, and worship Him who made heaven and earth, the sea and the springs of water. Alam niyo po, naniniwala ako sa dulong panahon ng buhay, sa dulong bahagi ng buhay, itong gospel na ito will be preached. Anghel na nga po mga kapatid, ang anghel na mangangaral dito eh. Sabi po ni Juan sa kanyang hula, I saw another angel flying directly overhead
with an eternal gospel to proclaim. Ano po yung eternal gospel na yan? The purpose is to repent and to worship. It is also the same gospel. It is the same gospel as we are preaching today. But the broader sense of that gospel is repentant and worship. And that means part of our sanctification. Patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagsisisi ng mga kasalanan, at patuloy na pagsamba sa kanyang kaluwalhatian. Here, the gospel is the call to repent and worship. Amen? That is the broader definition of the gospel. Now, ano naman yung narrow definition? More often, the term gospel is used narrowly in its content. Is specified in 1 Corinthians 15, 1-4. Ito po yung narrow gospel. Ano po yan? Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved. If you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received. Ito yon, that Christ died for our sins in accordance with the Scripture, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the Scripture. That is what how Paul defined gospel. Wala pong mali dyan. Tama po yan. The gospel entirely pointed to Christ's death on the cross and His resurrection. Why? Because that is the culmination. That is the culmination of what the Old Testament is. But the gospel entirely composed of all what is written in the Scripture in the broader sense. Amen, mga kapatid? Here, the gospel is the message of the saving death and resurrection of Jesus. In a sense, that is the narrow definition. In another place, Paul writes, to the glorious gospel of the blessed God with which I have been entrusted. And he specifies what the gospel is. Ang sabi ni Paul, no, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost, but I received mercy for His reason, that in me as the foremost Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. The gospel is the saving work of Christ for sinner. In a narrow sense. Tama naman po yan. Yan po ay ipinapangaral naman. Pero wag nating kalimutan, aside from that, which is the culmination of everything, we need also to share and preach everything. Nakuha niyo po mga kapatid. So the gospel is the entire work of Christ. Paul writes similarly in 2 Timothy, ano po sabi dyan? Verse 8 hanggang 10. Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began, and which now has been manifested through the appearing of our Savior Jesus Christ, who abolished death and brought life and immortality to life through the gospel. Remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in the gospel. So all of the preaching about Christ is the gospel. So this narrow use of the word gospel was very common in the writing of the early century reformers.
Makikita po natin ito sa writing po ni Calvin, ni Zechariah, Ursinus, no po? Yun po yung mga reformers ng araw. Ni Herman Bavinck, mga Dutch theologian, sila po yung mga nagpahayag niyan. Ngayon, ano pong conclusion natin dito? Ano conclusion ko, mga kapatid? So, the church needs to preach the gospel in its broad and narrow sense. The Greek word for gospel has been the English-speaking world, has given the English-speaking world the word evangelism. So if we will indulge into evangelism, take note, through evangelism, according to the Great Commission given by Jesus in Matthew 28:18 hanggang 20, is a matter of making disciples. That is true evangelism. Ano po sabi? Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has given to me. Therefore, ano sabi niya? Go and make disciples of all nations. So, true evangelism, according to that, good news, according to that, is to make disciple first. That is the broad. That is the broad definition of the gospel. Making disciples. And making disciples include baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Now, ano naman yung narrow definition of the gospel? The narrow sense of calling men, the broader sense is the calling of men and women to believe in Christ. The second, in the broad sense of the gospel, is teaching them to observe all things that Jesus had taught His people. And for the sake of the gospel, let us promote true evangelism. In the narrow sense of calling men and women to believe, and in the broad sense, teaching them to observe all things that Jesus had taught His people. And please, for the sake of the gospel, let us promote true evangelism. Po. Ang pinakamababaw po na narrow sense of calling men and women to believe in Jesus, that is the narrow definition. But there is a broad sense na ito yung nakakalimutan. Kaya mga kapatid, importante na pagkatapos na manampalataya, turuan ng doktrina. Pagkatapos na manampalataya, turuang sumunod sa lahat ng itinuturo. Kaya ang trabaho ng pastor, mga kapatid, ay magturo sa mga mananampalataya na sumunod sa mga ipinag-uutos ng Panginoon. That is the definition of the gospel. And I hope na intindihan po ninyo. Kaya next time, nasasabihin ni pastor, mga kapatid, preach the gospel. Maybe he is only referring to the first narrow meaning. But it is important, mga kapatid, bilang mga mangangaral, alam mo rin ang mga turo ng Panginoon at hindi ka natitigil kung itinawag para maging ibanghelista ang patuloy na mag-aral tungkol sa Panginoon. At mga kapatid, hindi po ito para lang sa mga piniling tagapangaral. Ito po ay mensahe para sa lahat ng Kristiyano. Hindi lang ito para sa mga pastor, para sa ating lahat ito. Ano po? Kailangan po na tayo sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. Pag ganun po mga kapatid, wala nang mga, mga elite sa loob ng simbahan. Ngayon po nakakalungkot maraming elite sa loob ng simbahan. Yung mga G12, sila yung mga leader, sila yung mga elitista. Sila yung mga tinawag na mga malalakas na nilala.
Kasi nakapagbuo na sila ng 12 nila. Samantalang yung iba, mahihinang nila lang. Mga kapatid, ang trabaho po ng pastor ay hindi lumikha ng mga malalakas at mahihinang nilalang. Ang trabaho natin, magturo sa ating mga miyembro upang matutunan nila kung ano ang mga dais ipagawa ng Panginoon. Tandaan ninyo mga kapatid, huwag nyo rin kalimutan, may kanya-kanyang kaloob. May kanya-kanyang ipinagkaloob na gift ang Diyos sa loob ng simbahan. At ang simbahan, hindi pare-parehas. Kaya wala hong franchise na katawan. Sinabi na nga ng Panginoon, hindi pwede sabihin ng kamay sa paa. Mahina kang klaseng paa, hindi ka kamay. Kaya, kung yung mga G12 na yan ay parte rin ng katawan for the sake of argument, at yung mga Pentecostal na yan ay part din ng katawan for the sake of argument, huwag tayong makigaya. Iba tayong mga unida. Parte tayo ng katawan. Kung parte rin sila, hayaan nyo sila. Huwag tayong makigaya. Iba trabaho ng paa sa kamay. Iba trabaho ng ulo sa mata. Iba trabaho ng ilong sa bibig. Magtrabaho tayo ayon sa pagkatawag sa atin. At ako po, bilang pastor ng Unida, nang naging kabilang ako sa Iglesia Ebanghelika Unida de Cristo, alam ko po ang pagkatawag ko. At ito po ay ang sumunod sa doktrina ng Iglesia Ebanghelika Unida de Cristo. Ngayon, kung hindi ako masaya rito sa pagiging unida ako, at kung ang unida ay ulo, gusto mo maging paa, lipat ka doon. Mag-Pentecostal ka. Punta ka rin sa G12, gusto mo paa, doon ka. Pastor naman, hindi ganyan. Huwag mo mamaliitin ang mga G12. Sila nga ngayon ng ulo eh. Sila nga ngayon ng mentor. Ang mga pastor nga unida, nagpapamentor sa kanila eh. Di mas matatalino sila. O di sige, kung yun ang gusto nyo eh. Okay na po ako kahit anong parte ako ng katawan ni Kristo. Pero kung ang unida man ay kuko, okay na po akong magpakakuko. At susunod po ako sa doktrina ng iglesyang ito, kung anong pagkatawag ng Diyos sa iglesyang ito, kahit na ito'y kuko. Hindi ako para maging ulo, para lang magaya sa ibang parte rin ng katawan na sinasabi natin for the sake of argument. At kung parte man yan ng katawan, sige, mahalaga rin yan dyan, nandyan yan. Tinuturuan tayo ng mga bagay na hindi ko po sinasabing sila yung mga hindi maliligtas. So, don't get me wrong. Ang lagi ko lang po sinasabi, hindi atin yan. At hindi iyan ang pagkatawag sa atin. Ngayon, kung naglilingkod ka sa Diyos at gusto mo pang patuloy na maglingkod at dyan ka naman nakakiling, umalis ka na dito sa Unida, dyan ka na lang. Diretsahan ko po itong sinasabi. Kasi manggugulo ka lang sa kuko. Dahil kami kuko lang eh. Huwag mo nang guluhin ng kuko. Hayaan mo na kaming maging kuko. Kung gusto mo ng ulo, dun ka sa ulo. Huwag mo na kaming guluhin dito. Okay na kami sa aming pagiging unida. Ito yung doktrina namin. Ito ang sinasampalatayanan. Ito ang itinuturo. Masaya kami dito. Huwag mong ipagpilitan na ang turo ni Balano ay mapunta sa amin dahil hindi namin tatanggapin ang turo niyang si Balano. Yung G12, yung cutting, hindi amin yan. Ngayon, kung tinatanggap na po ito ng mga kapatirang unida dahil na-impluensya na kayo, wala na akong magagawa sa inyo. Pero kami dito sa Canada, kami ay unida, kami kuko. Okay na sa amin ang kuko. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa tinig ng pag-asa, tayo po'y saglit na tumungo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ako sa iyo sa umagang ito. Salamat po sa patuloy na pagsama sa amin. Salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng hamon para manindigan sa pananampalatayang aming nakilala. Panindigan sa pananampalatayang aming kinagisnan. Lord, hindi naman namin sinasabi na itong mga relihiyong kumikilala sa pangalan mo at ipinapangaral ka rin naman ay hindi namin kapatid. Maaring kapatid din namin sila. Maaari, Panginoon. Dahil they proclaim your love, your mercy.
They even speak about you. Ikaw naman ang hahatol, hindi naman kami, Panginoon. Pero gusto ko lang pong sabihin na kung nagkakamali kami, Panginoon, sa mga bagay na aming sinasambit, pinapangaral, Panginoon, patawarin mo po ako. Pero ang akin lang pong ginagawa ay tinitindigan kung ano yung mga sinasabi mo sa iyong mga salita. At ito po yung ipinapangaral ko. Ikaw ang aking ipinapangaral. Ang iyong iglesia, ang iyong mga turo. Ikaw, Panginoon, ang sumaway. Kung mali na po ako, ikaw rin naman ang gagawa para matigil na po ang mga bagay na ito. Pero Panginoon, kung darating yung panahon na ikaw ang magpapatigil, gagawin ko po yun at susundin ko po yun, Panginoon. Maraming pong salamat sa patuloy na kahabagan mo sa bawat isa sa amin, sa iyong banal na iglesia. Kabanalan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Salamat sa Ebanghelyo. At sana po, ngayong araw na ito, lubusan namin itong naintindihan. Dalangin ko po, Panginoon, ang aking mga kapatid na dumadaan sa mga matitinding pagsubok ng buhay, sa iba't ibang mga suliranin. Dinadalain ko po, Panginoon, ang buhay ng kapatid na Mex Manalaysay Fidel, ang kapatid na Jules Masalunga, kapatid na May Pangan, kapatid na Sherry May Ramos, Ate Esther Bautista, kapatid na Debbie Bernabe, kapatid na Annalisa Edpao, Annalyn Gonzaga, ang hipag kong si Ting Gutierrez. Dinadalain ko po ang sambahayan ni kapatid na Sammy, na tiyuhin po ng kapatid na Marvin Aguila. Pinapanalangin ko po ang kanyang sambahayan na naway magkaroon ng kaaliwan sa pagpanaw po ng kapatid na Sammy. Dinadalain ko rin po, Panginoon, ang pamilya ng mga Hinido, si Ate Tessie, ganun din po si Nanay Engay. Akin po idinadalangin sa iyo ang mga kapatiran naming may edad na ang gulang. Tinataas ko po sa iyo si Kakang Lole, si Nanay Tateng Sarial. Narinig ko po na nahihirapan na pong maglakad ang Nanay Tateng. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Si Nanay Elong Santarin, akin pong dalangin ang patuloy na kaaliwan mo at kalakasan para po sa sambahayan ni Kuya Bobby Marasigan at pag-aliw din sa pamilya ni Nanay Elong sa pagpanaw ng kanyang mahal na kapatid. Ganon din po sa tahanan at sambahayan ng Obispo Vinta sa kanila pong pagpanaw sa paglisan ng Obispo. Dalangin ko po na patuloy ka pong kumilos, Panginoon, sa mga kapatid namin, si Kuya Ikoy, na dapa po siya nung isang araw. Dalangin ko po ang kanyang complete healing. Dinadalain ko rin ang ama ang tatay ni Ate Laila Lontok, na nawa po patuloy ka pong magpakahayag. Salamat at hindi naman po pala siya may COVID. Tinataas ko rin po at dinadalangin sa iyo ang Kuya Imon at Ate Julie Advincula. Pinapanalangin ko rin po sa iyo, Panginoon, si Kuya Danny Paredes, si Nani Puste, ang patuloy na pagpapala mo po, yung upcoming surgery ni Dang, at ganoon din po yung kanyang mammogram. Dinadalain ko po ang aking mga anak, ang amin pong sambahayan. Maraming pong salamat, Panginoon. Ganon din po, patuloy na dalangin para po sa mga kapatirang nakikinig sa tinig ng pag-asa. Patuloy mo po silang aliwin, Panginoon, turuan at palaguin sa kanilang pagkakilala sa iyo. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samo, aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang araw po, mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At gusto ko pong batiin ang mga nakasama natin ngayong umaga sa atin pong pag-aaral. Kapatid na Myra Sanyana, magandang araw po. Naku, ang bilis. Bumilis yung ganun. Hindi ko na po, nalampasan ko na po yung iba, pagpatawad na po. Kuya Reynaldo Alcantara, Kumaring Ami Santos, Ate Yoli Dipol, kapatid na Agi Victa, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Miriam Di Guzman, Ate Yoli Kerbin, ayan, Kuya Jerry Olaes,
Nanay Carolina Bukiran, Ate Nelia Ramos. Po, yan, napakatuli naman, no? Hindi ko na po, nalampasan ko yung iba. Ate Gina, Ilaw Medalya, magandang araw po sa inyo. Ayan. Ate Nene Enriquez, sa Enriquez family, magandang araw po. Magandang araw din po, kapatid na Atiel Mendoza. Ayan, sabi ni Ate Agi Victa, praise God sa napakabiyayang mensahe about the gospel. Amen po. Salamat po. Sabi ni Marjorie, Pastor, nagtatanong lang po ako, paano po yung mga UNIDA na sumusunod sa G12? UNIDA pa din ba sila? Kasi ang mga leader ng G12 may mga komisyon, ang mga pastor sa bawat event, or kung anumang activities nila. Kung nadidinig ng mga pastor ito, sa tingin nyo po ba, bibitawan pa ba nila kung ano nakukuha nila? Nagtatanong lang po. Ayoko pong i-discuss yung mga bagay na yan kasi po yan ay lihim sa mga G12 pastor kung may commission po sila doon, hayaan na po natin sila. No? Pero again, gaya ng binagit ko sa inyo, pag prosperity gospel, asahan nyo na. Pera-pera usapan dyan. Hindi ko po masagot kung yung mga UNIDA nasa G12, ewan, bahala na po silang sumagot yan. Ate Vanji Magnaye, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Miriam de Guzman, magandang araw po sa inyo. Ayan, sa aking inaanak, kay Oswald Luarca, magandang araw. Tita Myra Libertino, magandang araw Tita May at sa mga kapatiran sa Aristocrat. Ate Telly Hernandez, magandang araw po sa inyo. Ate Marie Cruz, good morning. Kapatid na Morena Molitas, magandang araw po. Nanay Elong Santarin. Si Maribeth Eusebio, ang buong angkan po ng Enriquez na andito po nanonood. Ano po? Magandang gabi dyan, Ate Loida Bautista, Pastor Epi. Kapatid na Percy Rivera, magandang araw po. Ayan. Nila Kumaling del Rosario, magandang araw po Ate Nila. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. May mga bagong pangalan po akong nababasa. Sabi ni Nanay Gina, salamat po sa mabiyayang mensahe sa araw na ito. Araw-araw marami po akong natututunan sa salita ng buhay. Thank you po, Bishop. Salamat po, Nanay Gina. Ayan. Soli Deo Gloria, sabi ni Pastor Anthony Bawar. Amen. To God be the glory, Pastor. Hello po, Ate Esther Olanyo at Kuya Ferdy Olanyo. Sabi ni Kuya Emil Serrano, maraming salamat sa Diyos sa patuloy na paggamit sa inyo, Pastor Will, upang maibahagi ang katotohanan ng kanyang banal na salita na nagiging pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po, Kuya Emil. Ate Rose Cecilia, magandang araw po sa inyo. Kuya Larry Montillano, marami pong salamat. Good morning po sa inyo. Nanonood po ngayon si Rose Ann at si Caleb, mga asawa po at anak ni Oswald. Mga inaanak ko po ito. Hello Rose Ann at hello Caleb. Yan. So magandang araw po Kuya Eddie Sauler, Ate Del, magandang araw po. Good morning din. Ernel Advincula, magandang araw. Kapatid na Jane Bawar, magandang araw po sa inyo. Ate Nelia Ramos, magandang araw po. Ayan. So Kuya Dol and Ate LV Paredes, magandang araw po sa inyo. Ate Lapas Mendoza, magandang araw. Ate Evelyn Cameros, magandang araw po sa inyo. Ayan. Pastor Ernie Angustia, magandang umaga rin sa iyo dyan. Ayan, manood din po kayo ng mga devotion niya si Pastor Ernie. Yung pong sa Dasmariñas Unida. Kapatid na Elizabeth Sanchez, magandang araw po. Alam ko po na ngayon, taga Bukal. Magandang araw po sa inyo. Ayan. Ate Delia Magkawas at Kuya Ban Magkawas, patuloy po kayong palakasin ng Panginoon. Magandang araw po. Ate Elisa Banasihan, magandang araw po. Nanay Felisa Silya, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pastor Conrad Malabag, magandang araw. Pagpalain ka ng Panginoon. Kapatid na Rodi Tomas, magandang araw. Ayan. History shows that when the church gone astray and God wants to reform His church, it always leads back to reformed doctrine. Sola Scriptura. Tama po yun. Po. Let's go back to where we came from. Po. Hindi naman tayo makakarating sa patutunguhan natin kung di natin babalikan yan. Po. Alam ko po na you desire growth. You desire changes for the church. Alam niyo po kung ako tatanungin niyo. Kung ako tatanungin niyo bilang pastor, bilang UNIDA, ano ang dapat baguhin sa Iglesia Evangelika Unida de Cristo?
Alam niyo po kung ano dapat baguhin? Hindi ang doktrina. Ang dapat nating baguhin ay ang saligang batas. Napakatagal na po. 9 na taon simula nang umalis ako rito. Yung saligang batas na yan, umalis po ako na ang plano ay baguhin. Kasi po, ang dami naman ho talagang sablay eh. No? Dami hong dapat itama sa saligang batas. Ang nakakalungkot po, isipin nyo, bago maipasa ang batas, bibigyan ko example, kwentuhan na lang tayo. No? Bago maipasa ang batas sa asamblea, 2/3 votes ang dapat kunin. Alam niyo po, hindi naman kami gagawa ng sarili namin ditong doktrina. Hindi kami gagawa ng sarili namin sa ligang batas. Pwede naman namin sundin talaga yung saligang batas na yan sa Pilipinas eh. Pero alam niyo po mga kapatid, 9 na taon kaming namumuhay dito sa Canada. 7 simbahan kami rito. Iba-iba ang aming sinusunod. Kasi po mga kapatid, paano ko naman ipapaliwanag sa ibang mga pastor yung saligang batas natin dyan sa Pilipinas? Ako lang naman hong unida nung dumating dito. Ubod ng hirap po para gawin ko yon mga kapatid. Alam niyo po ba, layo ko sa Calgary, 14 hours. Ang layo ko sa Edmonton, 16 hours. Ang layo ko po sa Fox Creek, 20 hours. Ang layo ko po kay Pastor John, doon sa Grand Prairie, 24 hours. Ang layo ko po sa Saskatchewan, 5 hours. Yun po pinakamalapit. Paano namin gagawin yan? Ano po? Kaya, napakalabo. Tapos po mga kapatid, ubod pa ng gulo dahil wala naman kami sa saligang batas ng UNIDA. Saan bahagi kami doon? Sa district? Hindi kami district. Saan bahagi kami na saligang batas ng UNIDA? Misyon? Ang tanong, hanggang kailan kami misyon? Kanino kami magre-report? Wala kami representation. Hindi kami makapag-report kasi ang nagre-report sa amin, Geneva. Ayan, sumulat na naman nga ho, Geneva, nagtatanong tungkol sa mga report dito. Report tungkol sa ilan na nabautismohan namin, ilan ang tumanggap sa Panginoon. Ba't namin re-report yun dyan? Anong pakialam nyo yun? Do you concern on what we're doing here? Wala kayong makukuha report sa amin. Yung report namin dito sa Canada. Yun lang. Kasi po noon pa naman dapat inayos nyo na yung saligang batas na yan para makasama kami dyan. Pero wala, hindi kami kasama. Wala kaming upuan nga sa direktoryo Buti pa nga alam niyo po, buti yung Metro Manila 3. May upuan dyan sa direktoryo. Metro Manila 3. Ilang simbahan yan? San Dionisio, Almansa. Baclaran. Kasama yung Baclaran. 3 simbahan. May upuan sa direktoryo. Naisip niyo ba yon? Meron po silang representation. May district superintendent sila. Pero dito sa Canada, mga kapatid naman, Canada na nga usapan dito. International na nga po Tapos ni upuan sa direktoryo, wala kami. Hindi nyo naisip yun Tapos sasabihin ninyo, mag-submit kami, mag-submit. Mga kapatid, tapos na po ang usapan. Independent na po kami. Pero kami ay UNIDA. Ngayon, kung sasabihin ninyo, tanggalin nyo yung UNIDA. Kayo magtanggal. Kayo nga nagbabago Kami hindi magbabago. Habang buhay, UNIDA kami. At kakausapin ko lagi yung mga kapatirang UNIDA dyan sa Pilipinas na nakikinig pa. Kaya nga po gumagawa na ako ng international worship ng UNIDA. Para yung mga nabubwisit na dyan, meron tatakbuhan. Gusto ko pong sabihin, pagdating ng araw, mamamahala din po kami sa mga UNIDA dyan sa Pilipinas. Yung mga sumasawa na sa mga paulit-ulit, paikot-ikot, na wala namang nangyayari na pagsasamantalahan lang. Marami na namang galit kay Pastor Ruel. And so be it. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless.